sa video na to. Pare, one day old chick para sa inyo. Cheers! Gagawin natin 1,000 peso Filipino street food challenge. Parang ka nag-i-scoop ng treasure dito sa Quiapo. Isa akong Hopia Virgin ngayon. Ngayon, maghahanap tayo ng mga mura. Alam mo, parang noodles lang yun. Pakakala mo, jajam yun. Masasarap. Kakaiba. Sobrang glowing, neon, pinkish, violet color siya na Filipino street food dito sa Quiapo. At tignan natin kung saan naabot ang 1,000 pesos natin. Chicharon bulaklak, puset, at palabok noodles. Kaya hinihintay natin. Tsura! Ito aming pagusbong bilang kampo. Gamahin ang tama o na di ka Quiapo. Walang sasambahin, kundi ka santo. Wala kaming pake kahit na pintasan mo. Mga liyong Pang lalaki 25 pesos na lang at yung mga nag-aarap ng mga box dyan 35 pesos is tatlo na 100. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mamili na kayo. Mamili! Yung mga naghahanap ng murang overhands t-shirts dyan, dito yung dating 150. Taong 2019, yan ang panahong unang beses akong gumawa ng episode sa Quiapo. Pero sa loob ng 4 na taon ay marami na nagbago. At kung dati ay simbahan at mga murang produkto lang ang dinadayo dito, ngayon naging ultimate street food hotspot na ang buong Quiapo. Ngayong araw, samahan nyo akong tingnan kung saan naaabot ang 1,000 pesos natin para sa mga pagkain dito. At simulan natin ang food hunt sa Quiapo, sa lugar na may factory ng palabok. Okay pare, sobrang dami ko ng tikman na palabok dito sa Quinta Market. Pero may nakita ko dito, first time ko sa stall nila. Ito yung Robert and Cynthia. Basically, halos same ingredients and recipe lang din. Pero tingnan natin kung may pagkakaiba yung lasa. So pakita ko sa inyo, look at this marvelous, glorious, shining and shimmering na palabok with that viscous orange sauce. Yung malaking chicharon bulaklak nandyan. Tapos yung makapal na rice noodles sa ilalim. So gagawin ko, patakan natin ang kalamansi. Tapos haluin natin bahagya. Malapot na palabok sauce. Isama-sama mo doon sa tofu, doon sa crushed chicharon, yung malaking chicharon. Tapos kuha tayo ng isang masarap na kagat, chicharon bulaklak, puset, at palabok noodles. Cheers! Natikman ko ng Jolly Dada. Pastora, tikman ko na rin. I mean, may konting pagkakaiba siya, pero parang siya masarap. Pero ito, less salty. Parang mas seafood flavor siya. Nandun yung adobong puset, yung crunchy, fatty, putok-batok na chicharon bulaklak. Look at this, sopa. Sobrang tibay ng chicharon bulaklak. Inabali na yung aking tinidor. And then yung noodles natin, pagkakaiba nga nito, ang kapal. Sa Pastora tsaka sa Jolly Dada, medyo manipis. Ito may kakapalan. Sige, gawin ko, kuha pa ako ng isang kagat. Alam pa, ang daming palabukan dito sa Quinta Market. Parang maguguluhan ka. Alin ba talaga dapat yung puntahan mo? Pero siguro nagsabi nga sa akin na pag mahilig ka mag-Quiapo, siguro subukan mo isa-isa yung mga tindahan dito at kahit pa paano mag-differentiate mo ano yung lasa nila sa isa't isa. Halos same palette ng flavor pero may konti pa ring diferensya. At ang gagawin mo dyan total, inaakit niya ako, pwede kang kumuha ng puto, ito ube puto. So makikita mo, para itong parallel color ng violet at puting puto. Ayan, tapos sasabayan ko ng puto. Okay naman kayo. Matamis, sobrang lambot. Cake-like texture. And yung sinabayan mo, ng super savory palabok dito sa Quiapo. Anyway pare, hanap pa tayo next food trip dito sa Quiapo. Pare, meron tayo ditong isang favorite childhood snack. Meron tayo ng iba't ibang pancake. Naalala ko sa UST, mahilig kami dito lalo ng Oreo. Pero meron tayo ditong cheese pancake. 20 pesos, 3 piraso. Look at that, para siyang muffin na hindi ko mahanap yung keso pero baka nandyan yan. Sige, tikman natin. Okay. Nandun yung Eden cheese sa loob na sobrang init. And then in terms of texture, para siyang muffin nagka-crumble siya, medyo chewy din siya. And then isa pa nagpapalasa dito is parang margarine na nakalagay. Pero I mean, 20 pesos 3. Kung kabataan ko panigurado, hindi lang 3 makakain ko. Anyway, Paps, proceed tayo sa next food trip. Uy, may usok na naaamoy ko. Napakamabangong inihaw na puset
Nakakain tayo sa Divisoria ito nung kailan lang, pero hindi ko matiis pare. So, meron tayo dito, 10 piso isa. So, sipin mo, itong limang to, 50 pesos na. So, makikita mo that very nice, charred, crispy na inihaw na pusit. So, gagawin mo dyan. Meron tayo ditong suka na punong-puno ng sili, sibuyas, at I think kalamansi rin yan. So, gagawin mo, ididip mo yan. Nice. Look at that. Parang ka nag-i-scoop ng treasure. Punong-puno ng sibuyas, sili, at buto ng sili. Anyway, cheers! This is the best 10 pesos na pwede mo matikman sa buhay mo. Sulit na sulit. Buyas pa lang. Parang 10 piso na agad yun. Yung sili nandun. And then you have the very aromatic, crispy, chewy, inihaw na pusit. At pinakamasarap dun is sobrang anghang niya. Anyway, isa pang kagat tayo. Ano mo, ewan ko lang, no? Ba't mas masarap yung inihaw na pusit kapag kumakain ka sa Divisoria at Quiapo? Pili ko nakakatulong environment eh. Anyway, ubusin ko na to. Hanap tayo next food trip. Uy, nandito tayo sa legendary Kim Chong Tin Hopia Factory. Pare, 96 years of selling different authentic Chinese hopia. So meron tayo dito, anong hopia to kuya? Dice Munggo. Pero meron tayo dito, ito yung una ko natin titikman. Ito yung original hopia baboy. So alam mo pinaka-trip ko dito, kung yung ibang mga hopia nagpapabonggahan ng plastic wrapper o pambalot, ito napaka-classic pa rin. Parang halatang nostalgic siya. Ayan, so makikita mo, nice, ang init pa. So kuha tayo. So gusto ko muna siyang biyakin. Tingnan natin yung loob niya. Wow, ang init. Look at that. Oh, nice. Nakikita ko yung parang pundol doon, yung winter melon. Kuha natin. Cheers. Parang ito yung hopia na unang beses ko matikman na parang yung texture niya, parang siyang mochi. Ang chewy niya. Oh, sarap nun. And then, yung baboy, hindi ko naman paano nangyari, pero parang siya naging dessert. Tumamis. Kasi isa pa nagpapatamis doon is yung winter melon o yung parang kundol. So basically, parang siyang may meaty flavor, may porky flavor, at may fruity flavor din siya. In terms of texture ng labas, it's crispy, flaky, parang one of a kind na texture ng hopia na tikman ko. 1926, parang kang kumakain ng part ng legasiya ng Quiapo. Next, meron tayo ditong hopia na salted egg with munggo. Laki oh. Parang siyang mini siopaw. Uy. Look at that. Nice. Grabe, kakaiba. Ano to? Kung makikita mo, parang na nga siyang toasted siopaw. Ito yung munggo natin, tapos may salted egg. It's a new flavor palette ng hopia sa bibig ko. Marami na ako na nakain ng hopia, pero feel ko, isa akong hopia virgin ngayon. Kakaiba. Yung munggo, yung texture niya parang naging cream na. Munggo cream. And then yung salted egg, nagbibigay na extra flavor, extra kick. Ito weird, no? Yung pork kanina matamis. Ito naman, maalat-alat siya. Next pare, nandito sa legendary Globe Lumpia since 1956. Diyos ko, hindi pa ata pinapanganak nanay ko niyan. Pero ito na yung ating small spring roll. Actually, medyo nagmahal na siya. Naabutan ko ata 20 pesos lang isa. Ngayon, 40 na. Yan, so yung lettuce, yung gulay nandyan, yung carrots, yung crushed peanuts, asukal. And then, lagyan natin ng sauce nila. Alam mo, kahit nagmahal sila, mahal ko pa rin to eh. Iba talaga yung sarap niya. Yung minced garlic nito, parang nagbibigay ng liwanag sa madilim na buhay ko. I mean, it has a strong garlic flavor. Yung crushed peanuts nandun, medyo maasukal din siya. Crunch yung lettuce nandun. And then yung pinaka-lumpia sauce niya, medyo ano siya, parang asado sauce na matamis. Pero yun lang, medyo nakakabigla na 40 pesos siya. Next pare, mahaba ang pila. Ito daw yung nag-trending
na dragon fruit juice. Actually, matagal na ito nagtitrending I think, pero mahaba pa rin yung pila. At meron tayong extra cameramans dito. Hi guys, sir! Marami tayong mga extra cameraman. So, look at this. Ay, kumayari, sir! Magandang araw. Masarap pa to? Try nyo po. Sikat ka na, no? Naku, pinipilahan talaga daw. So, ito yung ating, look at this, vibrant. Para itong binuhusan ng Crayola. Para siyang neon-like, pinkish, violet na fruit drink. So, dragon fruit daw yung pinakagamit dito. Sige, tikman natin. Oh, wow. Sarap. Oh, nice. I mean, how do we describe it? Okay. It's kinda on the milky side, creamy side. May konting tamis din. And then, in terms of pagkaprutas niya, para kang kumakain ng watermelon. Parang ganun. There's huge chunks of dragon fruit. And then, yeah, very refreshing in fairness. Alam mo yung pink gulaman? Yung Kanto style pink gulaman. Parang ganun. Pero ito, mas pinapure mo yung lasa. Oh, nice. Kakaiba. Ito yung klase ng inumin na after mong baybayin yung traffic ng Quiapo, yung medyo malagkit na yung pawis mo, sobrang init. Ito yung para magre-refresh ng buong kaluluwa mo sa init ng Quiapo at sikip ng Quiapo. Okay, Paps. I mean, akala ko tapos na yung juice. Meron tayo dito, pati pare. Ito yung mismong dragon fruit. Fresh na fresh pa to. Hindi ka gumagamit ng food coloring. Kailangan puro talaga. Kailangan puro. 100%. Look at this. Wala din sa puso. Alam mo, no, para siyang painting na ayaw ko galawin at sirain. This looks nice. Sige, tikman natin. First time kong titikim ng dragon fruit as in yung mismong prutas lang. Okay. Okay, nice. Sobrang moist niya. Parang kumakain ng watermelon eh. Ganun lang din talaga. Pero yung pinaka nagpapaganda nito is visually appetizing siya. Sobrang glowing, neon, pinkish, violet color siya. And then parang ang dating ng seeds parang kung kumakain ng sesame seeds. Ganun yung texture niya. Para siyang crossbreed ng watermelon tsaka avocado. Pero pagkakaiba nito, parang may natural highlighter. Nice. Ang sarap. Next pare, meron tayo ditong bukayo, Pops. So ito ay karne ng pinakabuko. So ito yung nyog. So ginawa siya, nilagay siya sa asukal at pinakuluan at ito na yung resulta. Usually, nakikita natin to sa mga kakanin. Ito yung loob ng kakanin. Sir, magkano yung isang ganito? Isang ganito po 50. 50. Pag dalawa po may free pa plastic. Totoo, may isang free plastic. Makikita mo. Oh, nice. Akala mo parang noodles lang. Akala mo jajam yun. Pero hindi, ayan yung coconut meat natin. Brownish siya dahil sa brown sugar. Wow. Flavor bomb, pare. Parang tuwang-tuwa yung 1,000 taste buds ko ngayon sa linamnam at tamis ng bukayo na yun. I mean, you have the strong coconut flavor pa rin. Nandun pa rin yung buko element niya. Pero nangibabaw din yung brown sugar. Imbis chichirya o popcorn, pag nanonood ka Netflix, pwedeng ito rin yung pinaka-pinapapak ninyo. Pwede po siyang palaman. Dessert. Pwede rin. Oo nga. Sa pandesal, di ba, minsan? Ay, yung tinapay. Paano? Pandikoko ba? Pwede yung palaman, dessert. Pwede papakin. Pwede yung ulam. Ulam, pwede yung papakin. Lahat. Kahit inumin mo, pwede. Anyways, proceed tayo sa next food trip. Ilan po? $75 po, may laman. Pag wala, 60. Din lang, sir? Okay, nagbabalik tayo sa pansita ni Waway. Na-feature ko na to 2019 pa. Bata pa ako na, ang liit ko pa noon. I mean, hanggang ngayon maliit pa rin ako. Pero, I mean, nagbabalik tayo dito. Medyo kakaiba na yung sotanghon nila. Dati, kung makikita mo, normal lang ito, meron na tong samgyupsal. May slices ng tin beef. Look at that. And then, yung itlog nandyan. Nandito yung glass noodles natin. Sige, gawin natin tikim tayo. Gawin natin tikim muna natin sabaw. Okay, lasang-lasa mo yung pure beef stock. And then medyo mapaminta rin siya. May alat din ng konti. I mean, ang init ngayon pero nasa Pilipinas ka, higup ka pa rin ng sabaw. Next, gagawin natin dito. Meron tayo ditong tatlong klase
ng condiments na pwede mong timplahan yung sotanghon mo. So, pwede mo lagyan ng konting chili, konting paminta pa ng konti, or fried garlic. Hot sauce. Yan. Yun. Gawin natin, kuha ko ng baka na may noodles. Mas naging malinamnam. We have the thin slice of beef na malambot. And then yung pepper, yung chili powder. Sama-sama lahat. This is the perfect combination. Pinamaganda dito. Ito talaga yung pureness ng Filipino street food. I mean, hindi kayo magkakalala. Magkakatabi kayo. Maririnig mo yung kwentuhan ng kanan mo. Maririnig mo yung chismisan sa kaliwa mo. And that's the beauty of the Filipino street food. I mean, yung mga tao behind that. I mean, this is a hearty Filipino street food, hearty Filipino soup na hindi lang siya nakakabusog, pero putya, malinamnam din talaga eh. Look at this jumbo size na lumpia. Buksan natin. Yikes! Oh, ang dami laman. Okay. Yung toge, may gulay. Tapos, masarap dyan, patakan mo ng suka na timplado na. Ang sarap. Double crunch. Crunch galing dun sa wrapper. Crunch galing dun sa toge. Ngayon, punong-puno ng gulay. Yung suka natin, timplado na rin. Ang sarap. Alam mo, no? Itong ginagawa natin. Nakakamiss lang eh. I mean, you've seen me going around to different places, different provinces ng Pilipinas, kahit ibang bansa, pero walang tatalo sa Filipino street food kasi ito yung nakasanayan mo eh. Ito yung kadalakihan mo, ito yung naaamoy mo, ito yung naririg mo, ito yung natitikman mo. Parang kada kagat mo, eh, parang may meron kang memory na naalala. Oy, tapusin natin itong Quiapo food trip ng One Day Old Chick. Classic na classic to pare. I mean, may mga kwek-kwek tok neneng pero kailangan mong tumikim ng sisiw na kakapanganak pa lang at nilagay sa napaka-mainit na mantika. Look at that. Parang nangangausap pa siya na huwag muna ako kainin, Paps. Huling kain ko ata nito yung nag-Quiapo food tour ako noong 2018. Yeah, 2018. Grabe, ang tagal na nun. 5 years ago, pare. Lagyan natin ng konting asin, konting chili. Ayan, chili. Konti, pero ang dami ko nilagay. Sibuyas. Ayan. Lagay tayo ng suka. Yun, mukha na sila nagsiswimming na sisiw. Halu-haluin natin para manuot yung sibuyas, chili, tapos yung suka. This is how you eat One Day Old Chick. Hindi siya isa-isa. Kung kaya ng bibig mo, isang buuin mo. Pare, One Day Old Chick para sa inyo. Cheers! Wow. Kung saan nagagay yung fight na yun. Pero may fight ako lanasaan. Kasi parang strong bitter taste. Pero parang kumain ng kwek-kwek lang eh. Mas matigas lang yung yolk. And then yung maninipis na buto niya, yung baby bones niya, sobrang lutong. Kasi yung pinakatuka malutong din. And then overall, parang kumakain ka na ng fried chicken. Yung chili, yung sibuyas nandun. Look at that. Okay pare, dyan nagtatapos sa ating 1,000 peso Filipino Street Food Challenge dito sa napakagandang lugar, dito sa Quiapo. It's been a long time para tong reminiscing, kumbaga binabalik natin yung memories natin nung bata tayo. Pero ang tanong, magkano inabot natin? Umabot ba ng 1,000 pesos? Hindi pare, 500, isa pa. Hindi pare, 523 pesos lang. I mean, sobrang mura talaga ng mga street food dito sa Quiapo. At ang pinakamaganda lang dito bukod sa mga old school na street food dito sa Manila marami na ring mga bagong trending na pagkain na masusulputan mo dito sa Quiapo. And yes, maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy dito sa Quiapo, Manila. Nagsasabing stay safe. Good night and good bye. Bang! With everybody saying L. Mas nag-elevate, luminamnam. Luminamnam? Tama ba yung term ko, luminamnam? Mas luminamnam. Hindi, mali. Mas naging malinam. Okay, dyan nagtatapos ang ating 1,000 Filipino. May mga tao na hello po. Shoutout kayo. Shoutout kayo. Ay, thank you po. Picture tayo mamaya.